Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ituturo namin sa inyo mga ka-DIY master namin dyan. Pero bago natin ituloy ang video natin, gusto ko muna magpasalamat sa lahat naman ng kitiwala at sumusuporta sa channel natin, pati sa Facebook page natin, Burntam HPT TV also. Paki-follow nyo na rin. At syempre, paki-hit na muna yung subscribe button at like and share mo itong video na to para makatulong sa iba at makapagbigay ng idea. At syempre, hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga next videos natin. At syempre, wag mo rin kalimutan na i-check yung ibang DIY vlogs natin sa Pajero, Papamotor, ayan, yung motor natin. Sa Pajero, at syempre, paki-subscribe na rin, Analos Vlog, yung videographer natin. Tapos kasama natin si Bruce Clifford ng Clifford Ocarina Motorworks sa May Gayaman. Ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng shock absorber dito sa 2001 Corolla Altis 1.8G. Kailangan kasi sa maintenance, more or less, mga 5 years. Kasi ito, 2001 model pa to, original pa yung nakakabit na shock absorber, more than 10 years na. Kaya brand from Thailand. Pero ang ipapalit natin dito, medyo ano tayo ngayon, tight budget. Ito, unbox natin. Sa Lazada kasi ako bumili. Ayan. Dalawa yung papalitan natin. Actually, yung nasira dito lang sa may left. Yung coil spring niya, okay pa, pero yung shock absorber, medyo ano na, pangit na yung dumping niya. So ito yung ipapalit natin mga ka-DIY. Ayan. CPSA brand. Kaya basa na, kaya lang medyo tight yung budget, kaya ito muna. Yan, yung ipapalit natin. Yan o, gas shock yan. Ayan, nakalagay namang gas. Okay? So yan, papakita namin sa inyo yung procedure kung paano magkabit. Sa mga mahilig mag-DIY dyan, sundan nyo na yung process. Pag hindi nyo kaya, siyempre pumunta na lang kayo sa mekaniko ninyo. Okay? Sa mga mahilig lang sa mag-DIY ito. Yan, so dalawa yung ipapalit natin. Sundan nyo lang yung process. Sandali lang naman to. More or less, tig isang oras. Kasi ito, tatanggalin natin yung ano pati yung upuan. Pakita natin. Ang pag-check ng sira na yung absorber natin. Pagka pinusin natin to at nag-bounce siya ng 2 beses, sira na ho yun, may tama na ho, may tagas na ho. Ganyan, titignan mo. Oh, ganun no. Dapat ganito lang. Isang bounce lang. Oh, ganun lang, di ba? Pag dalawa na, pag gumaganon na, pangit na yung dumping. Yan no. Oh, di ba? Palambot na. Hindi na pwedeng lagyan ng ano yan, delikado na yan sa daan. Bibigay na pati yung coil spring. So yung gamit natin na tools, heavy duty na jack. Ilang tons yan? Baka 8 tons. 4 tons. Kaya niya. Tapos itong ano, pang press ng coil spring. Kasi yung style niyan, itong ano, shock, nasa loob yung coil spring. Unlike dun sa BIOS, magkahiwalay. Dito kasi nasa loob yung coil spring. Kaya ang gagawin niyan, ipipress niyan dito para matanggal natin to. Pero bago natin matanggal yan, tatanggalin natin yung ano sir, gulong, di ba? DIY, dito muna tatanggalin natin, luluwagan natin, 3 bolt yan, size 17, yan o, size 17 yan, tinanggal natin doon, inopen natin, ha? Yan, so, tanggalin natin to mga ka-DIY. Pag magtatanggal kayo nito, dapat nakababa pa yung gulong. Pag magluluwag kayo nitong tie wrench, di ba, boss? Tapos pa-X po to, pa-X. Para hindi masira. Kabila naman. Kabila. Paharap dito. Kaliwa. Yan, tsaka natin i-jack pag maluwag na. Okay, so yan, natanggal na. Pag natanggal niya, ganyan yung itsura niya. Ganyan din yung paglalagay niyan jack stand. Yun. Okay. Yan yung itsura ng ano, yung coil spring tapos yung shock absorber. Makikita nyo pag may tagas na yan, yung gas na, tagas na, papalitan na. So yan, niluluwagan na ho. Mas madaling luwagan yung kanan boss ah. Sige, bubuksan ko.
So ayan, niluluwagan na po yung mga bolts para matanggal po yung shock absorber po ng Corolla Altis natin. Medyo mahirap kasi stuck po kasi kaya masyadong mahigpit. So size 17 po yung gagamitin natin dun sa mga bolt. Nut pala, nut. Ayan, naluwagan na po yung tatlong nut. Dito po tayo sa may gilid. Size 17. Ayan, tornilyo. Tornilyo pala. Ang pinagkabitan siguro ng nut doon. Shock mounting. Ay, shock absorber. So ano yan, boss? Ilan yung tornilyo dyan sa may baba niya? Isa po sa baba, sa dalawa po sa taas. Ang Okay. tornilyo ng ating shock mounting. Hmm. Kasi yung shock natin, naka-spring, nakakabit po sa shock mounting. Okay. Minsan daw, sir, nasisira din daw yung shock mounting. Yes, sir. Nasisira po yung mga goma na. Rubber. Yung rubber. Pag ano daw yan, pag hindi mo mapalitan, minsan lulusot sa kaha. Nasisira yung chassis, yung bag. Mahal din yung shock mounting, nasa 1.5 din yan, sir. Yan, tapos meron din pala dyan na isa, tapos dalawa dito. Tatlo dito sa babaw, boss, no? Dalawa lang po. Ay, dalawa. Kasi yung isa, sa baba po yung tatanggalin. Ah, okay. Yun.
pag nagkakatalo lang dito sa pag isasalpak na. Medyo mahirap lang talaga yung salpakan. Yan, no? Mga ginagawa natin. Ilalapat natin para yung butas ng shock pupunta dun sa may bakal para papasok yung sa may dulo. Medyo mahirap. Ang dami natin ginagamit ng mga jack para may pasok lang. Yun, ganyan ang ginagawa. Yan, ganyan, oh. Kasi ka ipapasok. Grasa, boss, hindi na. Yan, ilalapat niyang ganyan yan. Sasamahan ko siya doon. Anong gagawin, boss? Wala. Martilyo. Martilyo. Okay. Ganyan, kailangan talagang martilyuhin. Yan. Woo! Sa taas, tapos ibababa na, boss. Pero parang kulang pa yata ng sagad. Dito ba, nalalatan. Okay. So, ganun lang po yung diskarte mga ka-DIY pag ilapat nyo yung butas doon sa may bolt para may pasok natin. Sasagad na rin yan mamaya pag nahigpitan natin yun. Ingat lang kayo pagka sumisilong kayo, dapat maraming support ng mga jack stand. Diba, boss? Siyempre, ano yan, mabibigay, maanuhan ka ng kabab. Binabalik na po yung nut dito sa taas. Tatlo po yung Dalawang nut yata yun. dalawa. Pero ito sa babae isa, no? Dito yung nut na. Dalawa yung nut. Dalawang nut. Isa. Yung isa bolt galing sa baba. Proseso to. Pag dalawa, nasa 2,000 ganyan. Yung 2,000 daw yung pakabit ng shock absorber sa kanila. Papalit, no? Papalit. Pagmas kabit na yun, no? Baklas kabit, 2,000. 1K isang shock absorber. Sa lahat ng kotse yun. Iba din sa SUV, sa van, iba din. Mas, pag malaki sa Pag ganito, mas mahirap. Mas mahal. Yun, depende daw yung price. Kung mas mahirap, syempre, mas mahal yung pakabit. So yung nut po ng shock absorber, nahigpitan na po nila kanina. Yan po yun. Oh. Bago po nila sinalpak dito, hinigpitan na po nila sa baba. Tapos yung isa sa may silong. Yung tinanggal po kanina. Ngayon hinihigpitan na. So, nasa silong siya. Ayun. So, yan na yung bago. So, yan po ka-DIY. Tapos na po naikabit yung shock absorber sa may right side. So, ibabalik na po natin yung gulong. So, ayan, tatapat lang natin. Tapos, ilalagay yung 4 na bolt. Stud. Tapos, mamaya na lang hihigpitan kapag nakababa na yung gulong. Oo, hindi kasi pwede maghigpit pag hindi nakababa eh. Para hindi tabingi. Kanta yung pagkakalagay. So, size 17, 21. 21, size 21. So, gagamit tayo ng X-socket yan. Tanggal na po natin yung shock absorber. Hindi, mabilis ah. Yan. So, ito yung sura niya. Yan yung itsura niya. Matibay talaga yung spring niya, no? Pero, ayan, kayaba oh. Thailand. Kayaba. Original pa ata Ayan, niya. yung original niya. Ito yung shock mounting. So, okay pa, pati yung rubber niya. Patibay pala yung ano, no? Coil spring ng mga Toyota Altis. Imagine mo, ito na lang ang gumagana. Hindi na gumagana to, wala nang damping. Pero pag ipupush mo ganyan, bibigatan mo, hindi mo pa rin mapush. Ibig sabihin, iba talaga to, quality. Qualipax. Lalo pag bago pa to. Diba? So, yung proseso doon sa unang ginawa natin, same lang naman dito. Okay? So, ang unang tatanggalin natin dito, ito, i-press muna natin to. Pag na-press na to, saka natin luluwagan to para kakalas na mag-isa. Medyo nahirapan tayo dito sa kabilang side, sa may left side to. Baka ano mo, paa mo. Yan, sa wakas.
nabaklas din. Medyo pakipot lang. Kinalawang na kasi yung ano boss, kung sa may nut niya, sa may thread, no? Kaya ganun. So ang ginagawa ng iba dyan, binababara ng WD-40. O kaya langis. Pero nakaya naman sa ano, bigat ng katawan. Yan. So ganun lang kasimple. Kala mo, madali pero mahirap pala. Yan. So ganun yung proseso ng mga binabaklas na una. Tapos yan yung rubber. Pwede pa yung rubber boss, no? Full goods pa. Original pa ba yan? Yan. So ganun yung itsura niya. Kita mo yung langis, oh. Mga ka-DIY master, oh. Grabe yung tagas niya. Tapos, ang sekreto niyan, para makita mo, hindi lang sa tagas, yung bibigatan mo. Pag binigatan mo to, yun. At hindi na bumalik, hindi na yan lumabas, wala na yan. Ano ba ang purpose ng shock absorber? Damping. Siya yung nag-absorb ng shocks pag nagba-bounce, di ba? Para hindi masyadong bouncy, siya yung nagpe-prevent. Ayun. Para hindi matagtag. Ito naman, boss, yung coil spring, responsable saan? Siya yung ano, Ng bigat mismo, yung load. Yung load. Yan yun. Anong gagawin ko, boss? Ay, o yun, hihilain pala natin. local yan, no? So, ayan mga ka-DIY, tapos na ho natin ginawa. Kasama natin si Bruce Clifford. Yan, nakalagay na rin yung gulong, naikabit na natin. Hindi na natin ipakita sa inyo yung proseso. Kasi gawa nang naipakita naman namin yung una doon sa may kanan. So, ganito na yung itsura pagka napalitan na ng shock absorber tong likod ng dalawa. Yan, no? Ganyan. Kahit na anong mo, matigas. Oh. Hindi na siya yung bumpy or bouncy. Yung play niya, ganyan lang. Diba? Kahit na mabigat yung ilalagay mo. So, okay na yan. Gagawin na lang natin. Next thing is, ihigpitan na talaga natin tong likuran. Dito, boss. Sige. Yan. Okay na yun. Tumunog na. Pagka tumunog na mga DIY, okay na yun. Kulang pa. So, ganun lang po yung proseso. Ito yung dalawang shock na pinalit natin, mga ka-DIY. Yan, oh. Sobrang tagas na. Netrotech yung isa. Itong isa, Kayaba. Magkaibang brand, pero yan, pinalitan na natin. CPSA brand. Pero mas maganda, Kayaba na gas shock yung ipapalitin nyo. So, yan, kasama natin si Bruce Clifford. Boss, ano masasabi mo? Yes na. Yes na. Okay na. Mga ilang years na naman to? 3 years, ganyan. 3 years. O pag 3 years na ganyan na kamura, 2.5 isa, panalo ka na. Pag umabot ng 5 years, sulit mo na yun. Di ba? Kasi nagtatagal yung mga replacement na shock, 2 to 3 years. Pag Kayaba na medyo branded sa Munro, 5 years above. So ayan, okay na po. Hindi na po siya bumpy. Safe na po yan, pati yung gulong. Sundan nyo po yung process, ganun lang po yun. Pero pag hindi nyo kaya, ingat po kayo sa pag-DIY dahil risky po yung ginawa natin. Certified mechanic lang po yung gumawa. Assistant lang po niya ako ngayon. So, hindi ko kasi masyadong saulado yan. Sa pag-DIY, dalawa lang po ang meaning. Do it yourself at destroy it yourself. So, pag-DIY, ingat po kayo lagi. Safety first, okay? Visit nyo yung shop ni Boss Clifford sa may boundary ng Gayaman, Dagupan. Tapat ng shell. Tapat ng malaking shell na bago. Anong pangalan, boss? Peranya. Operanya Auto Works. Managed by Clifford Works. So, ayan. Maraming salamat. Analos Vlog. To God be the glory and burn thumbs. Signing off.